Kumusta mga brad? Matapos nga po ang ilang buwan simula nung nilabas sa Pilipinas itong Raider na bago or yung Raider Blade tapos yung Raider Pro na mayroon nga pong tumor sa batok. Mayroon nga pong bukol sa batok. Hanggang ngayon nga po mukhang hindi mo pa talaga siya makikita sa kalsada. First time ako may nakasabay dun sa Cubao na sabi ko talaga na pangit pala talaga. Wala akong pambili kaya pangit talaga. Pero yun din nga po yung sinasabi ng karamihan. Kasi kung talagang pogi yan or gwapo yan, edi sana naging mabenta na yan. Kaso nga hindi. Ang problema kasi sa kanila, in-upgrade nila ng pabaliktad tapos tinaasan nila yung presyo. Mahirap din naman kasi sabihin natin din-downgrade nila tapos pinataasan nila yung presyo. Kaya ang naging resulta nga po na wala ng interes yung mga tao, hindi sila bumili. At dahil dyan nga po mukhang nagpapanik na yung kasa. Yung dating hari mukhang wala ng pag-asa. Mukhang mas nagiging mabenta pa yung Rosy Flash. Kapag hindi pa sila nakabenta or hindi talaga bumenta, malulugi na sila. At kawawa naman yung mga kamuting ahente. Akala kasi ng mga hinayupak, papaldo na sila. Doon nga po sila nagkamali. Sa history nga po ng Suzuki Raider, mukhang dito talaga sila sumablay. Kung babalikan po kasi natin yung mga previous generation ng Suzuki Raider, ang popogi talaga. Maangas, head turner, mabilis sa chicks, at higit sa lahat, literal na mabilis. Mabilis talaga. Kaya nga po tinawag siyang king. Kaso lang yung pinakalitas nga po ngayon parang king coin na lang siya. Every time nga po na makikita siya ng mga tao, pinagtatawa na lang siya. Kung titignan po kasi natin yung presyo niya, 130,000 doon sa Blade Edition at 146,400 pesos naman para doon sa Raider Pro. Samantalang yung Raider FI nga po yung Raider R150 ay 121,900 pesos lang. Kumbaga ang layo talaga ng tinalon sa presyo niya. Kung sa bagay may mga special features din naman sila na nilagay. Tulad ng ABS or anti-lock braking system, naka-smart key or naka-keyless. Pero mukhang na-bypass nga po yun ng mga tao dahil nga po sa ginawa nila sa ulo niya, pati na sa batok niya at pati na rin sa signal lights niya. Ginawa nga daw po nilang kengkoy, sabi ng mga tao, tapos ang mahal pa ng presyo. Pero ngayon nga po mukhang nagising na sila sa katotohanan na kung hindi nga po sila gagawa ng paraan para pababain yung presyo, mukhang hindi talaga sila makakabenta. Kaya yung ibang dealer nga po ngayon nagbabaan na ng presyo. Sa ibang dealer nga po yung kanilang Suzuki Raider Blade Edition na kung dati may presyong 130,000, ngayon 121,000 na lang. At yung Raider Pro naman na kung dating may presyong 146,400 pesos, ngayon 129,000 na lang. Yes po, bumaba nga po talaga yung presyo. Totoo nga talaga yung chismis na wala na talagang nagkaka-interest. Sa sobrang taas na maglagay ng interest, ayun, wala na nagka-interest. At sa tingin ko nga po, mukhang hindi pa dyan magtatapos yan. Kasi kung titignan nga po natin yung presyo ng Raider FI or yung Raider R150 nga po, or yung kanila nga pong previous model, ay nasa 121,000 lang din. Na sinasabi nga po ng karamihan na mas gwapo pa to kung ikukumpara dito sa Blade tsaka sa Pro. At sa maniwala kahit sa hindi, mas ito pa nga yung hinahanap ng tao. Yung kanilang R150. At kung babalikan nga po natin, baliktad po ang nangyari dito kung ikumpara dito sa mga bago. Kasi dito nga po, habang lumalakas yung demand, tinataasan nila yung presyo. At marami pa rin ang bumibili. Samantalang dito nga po sa dalawang bago, kahit magbaba siguro sila ng presyo, mukhang wala pa rin magkaka-interest. At baka hindi rin talaga malabo na aabot siya ng 90 plus bago siya papatusin ng mga tao. Wala ganun na talaga. Ikaw Brad, tatanungin kita, magkano lang ba dapat ang presyo ng Raider Pro tapos yung Raider Blade? Sa tingin mo lang naman, yung babagay lang din sa itsura niya. At kung ano man yung sagot mo, i-comment mo na lang dyan sa ibaba. Okay, bye.